Okay, good evening sa lahat. Nasa linya si Dr. Rene Joseph Buliser, Bro Jando, paki-unmute sa kanya. Ah, kala ko yung topic mo ngayon. Sige, O kung di makapasok siya, yun ang sinabi ko. Pag di oh, makapasok si Doktor, yun ang topic ko. ah, Prepare lang. Rene, Yes, nas linya. Rene, okay. Okay, Doc Rene, good evening. Hello, Doc Rene. Good evening sa'yo, Doc Rene. Yes, good evening. Okay, proceed, Doc Rene. Ikaw mag-topic Yeah, ngayon, Doc Rene. excuse me, Brother. Okay, Dok, kumusta na ang takbo sa buhay party list natin ngayon? Well, again, good evening sa ating lahat, tanan, maayong gabi na itong tanan, wherever you're listening, Visayas, Mindanao, all over the country, outside the Philippines. Exactly 40 days na lang before election, 40 days na lang before election, and medyo, sad to say, medyo is still a very uphill battle, considering that the whole Visayas, Mindanao, which is my area, medyo, I could say, mahina ang takbo sa campaign natin for the very reason we cannot compare ourselves to the super millionaires and some of the billionaires na mga party list running, no? Practically, as we all know, they are using their influences bilang politiko na. They could just dictate the governor, the mayor, mga konsyales, barangay captain, and with the use of their billions of money, kaya left and right, you can see their mga paraphernalia, campaign materials, ikumpara sa ato, wala good. So we're very unfortunate nga in terms of campaign materials, we really left behind 1:100 ratio. Kaya the very reason why we really have to come up and then plead and make tawag dito mga muyo kita sa ating mga kapatid na mga Pilipino, Katoliko, please help us in this battle, no? We cannot do it ourselves. Dapat ang puhunan nato ang atong mga shall we say mass base na matawag natin other reduce mga matitino na mga Katoliko, starting from mga regular churchgoers to the CWL, BPI, mga Knights of Columbus, of course, side by side, ating mga Catholic Faith Defenders, mga believers, etc. Mga katikis natin, BEC, this should be our major supporters, campaigners, and voters. Okay, isa sa mga makita nating challenge sa halimbawa dito, Dok, ang dami namang mga Katoliko, pero isa sa mga paraan ng mga politiko na may party list, yung pamimigay ng ID. No? At kung Yeah. mamimigay kang ID, free ang paggagamot kung anumang may sakit, walang bayad. Pero hinihikayat nila lahat yung mga Katoliko na mag-invite din na at lista yung sino mang mahikayat nila na magboto sa party list nila. So sa ibang lugar, ano ang nakita niyong problema din? Well, practically, pare-pareho lang, besides Mindanao area. And the another problem is majority ng mga Pilipinong Katoliko na botante, first, until now, they don't understand what is really party list. Ano bang tulong ng party list? Ano bang pakya ng party list? Bakit mamili tayo ng party list? Pangalawa is they just take for granted voting for party list. And pangalawa is they don't know that they only have to vote one. Isa lang party list na iboboto nila because dalawa, tatlo, magiging balido ang baluta. Pangatlo is super majority of the Filipino Catholic voters, they never know, they don't have idea that ang dami mga party list who are just there, front lang yan. But the worst thing is, so many party lists are pro-divorce, pro-abortion, pro-gay marriage, tawag dito, pro-death penalty, without their knowledge. Kaya sunod-sunuran lang sila because ito ang didiktar ng mga politiko, lalo na there are areas na bibigyan sila ng 5,000, 10,000, 15,000, 3-in-1, 4-in-1, you have to receive this money, you have to vote for their party list, their congressman, their gobernador, their mayor.
Kaya blindfolded karamihan ng mga Pilipinong, lalo na mga Katoliko, might be going to the present sa darating na Mayo 12. Okay, para sa mga di pa nakasubaybay, Doc, pwede bang mabigyan, no? Paano nabuo ang Buhay Party List at sino ang nagsimula nito? Yeah, again, mga kapatid, this party list system was approved during the 1987 Constitution, panahon ni Cory Aquino. Then, it was again, pinirmado ito ng proclamation ni the late President Ramos, at from that time on, nagsimula ng party list. So, isa sa mga pinakamatibay na party list is Buhay Party List. No? Buhay means life. It was organized ni Congressman Lito Atienza until now. Side by side sa noon, it's side by side sa tawag nito mga El Shaddai Group. Until in 2018, nag-split ang Buhay and El Shaddai for the very reason na during the RH Law votation, yung dalawang taga-Buhay na El Shaddai members, mga anak mismo ng founder ng El Shaddai, they were all miserably absent during the votation. Kaya na-forfeit ang presensya nila, ang purpose why they were there. Kaya from that time on, sinusulo na lang ni Congressman Atienza plus another congressman, bali si Can nominee. And until now, tuloy ang laban because as we all know, every Congress, no, patapos na ang 19th Congress. By July 20th Congress na. And nakita natin that every Congress from 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, and going down, going up to 20, mas dumarami ang mga kalaban natin. Mga, I should not say they are mga atheists, but mga free thinkers na mga congressman, both mga district congressman at mga membro na mga party list members. Okay. Ano ang mga kinatatakutan na maipasang posibleng maisabatas, lalo na kung hindi ito mahadlangan sa Buhay Party List, Doc? Yeah, there are so many things na dapat we should know and we should prepare. Number one, whether you like it or not, the unseen hands of the World Health Organization, United Nations, all other na mga big institution globally ay ang may pakana behind these anti-life bills. Kaya ang dami mga pro na mga congressmen, pro-abortion, pro-divorce, pro-gay marriage, or behind these bills at ibabalik nila sa 20th Congress once it opens by July, ilang buwan na lang from now. Babalik nila yan because they know they have the backing and full support, including financial aspect na bibigay sa kanila in favor that they will, number one, i-facilitate nila ang filing of the bill, then they will be the one to support in the first reading, second reading, third reading until it will be passed and presented up in the Senate. Kaya meron pa isang grupo na hindi alam ng Pilipino, yung tinatawag na CPD, Philippine Legislators Committee on Population and Development, which was organized in the year 2000. And ang purpose dito, funded ito ng labas, like WHO and United Nations, is to dinitrain nila yung mga congressman na pwede nila, lalo na mga congressman na mga Katoliko but non-practicing Catholic congressmen. Sila ang tinitrain and sila ang ginawa mga frontliners diyan sa Congress, even in the Senate. They have members there. Kaya pag hindi tayo preparado, hindi tayo strong enough, we will surely fail in the coming 20th Congress, and whether we like it or not, mapariha tayo ang level natin, although we call ourselves a predominantly Catholic Christian country, but whether you like it or not, mapariha tayo ang level like all other Catholic countries in Europe, like all other Catholic countries in South America, simply because of complacency. Both the church at sa mga tao, they are not only aware, but they are not doing the job na hindi ito mangyari sa kanilang bayan at bansa. Sa isinagawang kampanya, asan ang bahagi sa ating bansa na naikot ninyo? Well, practically, I have gone all over Visayas, and for Mindanao, I've gone all over northwestern Mindanao from Surigao up to Zamboanga.
but I have not yet gone to mga areas like Mati, Tagum, Davao, Digos, Marbil, yung mga areas na yan. And then sa, well, practically dapat puntahan pa natin yung Palawan. But again, our number one constraint is really financial capabilities. Yung mobility funds natin, when I made my own, tawag ito, I made my own budget, kailangan ko is 44 million. 10.5 million for that will be just for materials. So 20 million will, 4 million will be for mobility, and all other funds will be used para sa when you organize. Kasi if you organize leaders, like mga talagang ibang-ibang mga, like if you're running for a Congress, in this congressional seat, dapat meron kang tao. Every area, every province, every town, you have people will be running the job for you. But considering we don't have that financial capability, kaya I could simply say, until now, medyo tagilid tayo unless may milagro ang Panginoong Diyos that He will soften the hearts of our bishops, He will soften the hearts of our clergy, and that these two, pare, mga obispo, they will really encourage and tell and mandate people, Catholic, to really support openly. Kaya sinabi ko sa mga kapatid nating mga kababayan, mga Pilipinong Katoliko, openly, you don't have to worry, you don't have to be intimidated, you don't have to be shy, huwag ka matakot, huwag ka maiya, because itong Buhay Party List is not a person, hindi ito tao, but advocacy, a vehikulo that will protect the interests of the church in Congress. Yan ang trabaho ng party list na yan, ang buhay. Walang ibang party list that will design to protect the interests of the church against anti-life, anti-God, anti-family na mga batas. Walang ibang party list na napakalaki ang angkop nito na tinatawag natin marginalized sector like mga buntis, mga bata na sinapupunan pa, bagong sinilang, mga kabataan, mga persons with disabilities, mga senior, lalo na mahirap at may sakit. Yan, including pinasama na namin yung lahat ng mga media practitioners. Isasama namin yan, including the barangay health workers, because we know they really need our help and nobody could help them now pag walang taga-kongreso ng mga party list who is focusing on helping their needs. Anong hakbang na ginawa mo ninyo, Doc, lalo na sa mga OFWs? Well, OFWs, of course, siguruin natin that they are really valid na mga voters. And sa mga valid voters natin, what we are doing is we connected with the different Catholic charismatic communities, lalo na sa Hong Kong, pinakamarami, Singapore, then in Middle East. Ang ginawa namin is we contacted lahat ng mga iba-ibang Catholic charismatic communities na we have to inform them through the leaders here in the Philippines, like usa sa pinakamalaki diyan is the Couples for Christ. And they are existing in more than 30 countries now globally. So through the leaders, we contacted them, like Wishes of Love, and through the leaders, mga district leaders nila, that they should know that we have a party list that is really designed to sustain and promote the teaching of the Holy Catholic Church. Ilan ba ang nominee sa Buhay Party List, Doc? Yeah, for every party list, you have a maximum of 3 nominees. Number 1, 2, 3. So, the reason why bakit mga 1, 2, 3, pwede itong tatlong pwede makapasok sa Congress. Pag yung party list na yan can have at least 6% of the total votes. So, example, the necessary votes para SEF is 500,000 votes para makapasok yung una, another 500,000 votes para makapasok yung pangalawa, and another 500,000 or 1.5 million votes all over the country na yan para makapasok yung pangatlong nominee. Okay? And pag dalawa lang makapasok, reserve yung isa. Pag may mangyari, physical, whatever, mangyari isa-isa na nakaupo, at least papasok yung number 3 na nominee. Okay. Kung may katanungan kayo, Bro Jando, at mga kasama kay Doktor, you may go ahead. O Bro Angel?
Yes po, no? Tinatanong po ng mga tao ngayon na Doc, ano Yep. ba daw yung party list nyo o yung name ninyo para ano, para malaman po ng lahat at sabi ko nga challenging talaga yan dahil usually makatoliko sa buong Pilipinas sa ayaw man hindi natin man at gusto natin aminin talagang mas marami po yung nominal Catholic, di po ba? So, Yeah, that's the problem now. In fact, yes. according to FABC, mga less Mm. than 20% na ang mga regular churchgoers ngayon. In the year See? 2000, I remember, the survey was done by FABC. Mm. The year 2000 yan, 25 years ago. Mm. 20% na lang ng mga Katoliko magsimba. And there was an Yes. independent group that did a study about mga 17% na lang ng mga Katoliko magsimba ngayon every Sunday regularly. Eh, Kaya yung mm. party list natin, buhay, meaning life, at saka nasa number 63 sa baluta. We are number 63 in the ballot. Kaya I'm urging all Catholic Filipinos na butante, pag matanggap mo na yung baluta mo, mamaya na yung mamaya mo nang sagutin yung magpili ka ng 12 na senador, mamaya na yan. Magpili ka ng congressman mo, mamaya na yan. Magpili ka ng gobernador, mga mayor, konsihal, mamaya na yan. You go directly into the party list. Kaya para hindi mo malimutan, diretso ka na sa pinakahuli na parte ng baluta, which is listahan ng 156 party list. Huwag ka nang malito, diretso na sa numero 63. Yan ang buhay party list. Ayun. So, number 63 po na, Doc. Yes, Number 63. Para, 663. yeah, Please, para so hindi ka direct po yan. malito, yan ang country code ng Pilipinas. Yun, country code ng Pilipinas 63. So sa lahat po ng ano no, baka mayroon kayong gustong katanungan kay Doc, ngayon na po ang chance natin, even medical. Ngayon po no, chance natin yan kahit sa pag medical problems, politics, even church teachings po. So pagkakataon na po natin ito na sa mga marami nating taga-subaybay po no, although yung replay yan, dadami yan bukas sa replay no. But sa live po, open po tayo ngayon about lahat halos from church teachings, politics, and yun nga no, kahit sa medical ano no, kung may medical problem po kayo, pwede niyo itanong ngayon dito. So may naka-raise hand na Bro Jando, pakian na lang yung naka-raise hand Bro Jando. Okay po, unahin po natin dito, may nakaraisan po si Sister Lynn. Kapatid na Sister Lynn, ask to unmute and please po, paki-direct na lang po ang ating katanungan po. Sister Lynn? Unmute po kayo sis. Ayan. Direct po yung katanungan sis ha. Magtatanong po ako, Doktor. Ito po bang number ay party list natin 63? Yes. 63. Ito po ba ay yung lahat ng party list nandun sa likod? Practically, Ng balota. nakita ko yung sample na baluta, isang 3 pages siya, pero isa lang nasa huli, nasa dulo. Kasi nandiyan sa sample ng baluta, nakita namin, 66 na mga kandidato pagka-senador, pagkatapos listahan ng congressman sa distrito, pagkatapos mga listahan ng kandidato pagka-gobernador, vice-gobernador, yung mga board members, then followed by mayor, vice mayors, konsehal, and pinakahuli, pinakadulo, yun ang 156 na mga number na mga party list. So tayo 63. Kaya lang po ako nagtatanong dahil sa dati po akong nasa PPCRB, tumutulong talaga. Kaya gusto kong alamin kung saan para masabi ko sa mga samahan. Sige Yes, po, thank you po. Thank you, ma'am. Ayun. Thank you so much po, Sister Placido Lynn. Unmute ka na pa kayo sis at ibaba ko po yung kamay niyo po para di po tayo malito ha. Ayan. At dako po agad tayo sa katanungan po ni kapatid na Champ Fernandez. Kapatid na Champ Fernandez, as to unmute po.
Hi, hello po. Good evening, brothers and sisters in Christ. Doc, good evening po. Yes, Doc, Brother. ask ko lang, ano po yung advocacy po ng party list natin? Yeah. Ang advocacy ng party list natin, Buhay, is talagang to push our pro-life agenda. When you say push our pro-life agenda, nangunguna is tayo ang Buhay ay will be the one to serve as watchdog doon sa Kongreso, na the moment meron ng refile na mga bills na kalaban sa ating simbahan, kalaban sa Panginoong Diyos. Look, like the one yung propose na isang congressman ngayon na is running for senador, nasa Iglesia ni Cristo, na to remove all those mga religious articles and symbols sa mga public building, etc. Yan, tututulan natin yan. Pag ibalik na yung mga anti-life bills like pro-divorce, pro-abortion, pro-gay marriage, death penalty, etc., we should be the one to first malaman natin para the moment ma-refile na yung mga bills na yan, we could reach out to all Catholics all over the country para we can make necessary mass action, mag-rally na tayo, mag-mass signature campaign na tayo, whatever, no? Kaysa ikumpara natin sa ng kalipas na mga congresses, wala, nobody's there. In fact, ang mga tigbantay natin sa kongreso ay dalawang hindi atin. Isang pastor ng evangelical, isang pastor ng born again. So we cannot allow that to do that. In fact, nagkalat yung mga Katoliko natin na mga pro-lifers because nobody is really organizing them, uniting them, challenging them. Kaya yan ang number one na advocacy ng Buhay Party List, to push our pro-life agenda. Pangalawa, on one side is tutulungan natin yung mga buntis, mga bata, mga kabataan, mga like kabataan, yung si kabataan, we should not allow na maipalik nila yung sex education, comprehensive sex education na bill. Then, yung mga senior citizen natin, dapat i-focus natin sa buhay yung mga senior citizen na matanda na, masakitin pa, at tawag dito, mahirap pa, pobre, tigulang na, masakiton pag yun. So, this is practically main focus ng Buhay Party List pag mabalik doon sa Kongreso. Ayun. Ang ganda pala, Doc. At least ngayon, parang nyo lang sa akin to, Doc, na may taga-simbahan talaga na talagang tumututok talaga kung ano ba yung dapat, kung ano ba yung nararapat na para sa Diyos. So, magandang Doc, na party list na binuo nyo po. Susuportahan namin to, Doc. Number 63, Doc, no? Yes. Oo. And then, Doc, kasi ako is rin ako, member or part ako ng organization, non-government organization na nagso-support sa mga bata na may sakit sa puso. So, Doc, if in case, Doc, parang ayun, Doc, napasok po tayo sa Congress. Doc, ano po yung may support niyo po sa mga tulad namin? Kunwari, mag-ask kami ng support sa inyo, Doc. Ano po yung parang may Well, of course, I give you example, ang nagawa ng party list noon, nakapagbigay ng 5,000 na mga wheelchair. Example lang yan. Nakapagbigay ng 45 na mga dialysis machines, and it has been distributed whole Metro Manila and part of Luzon. Ako, I'm representing Visayas Mindanao. Taga saan ka, Champ? Luzon po, Pangasinan po. Actually, ako po yung may hawak ng Pangasinan area. Pagdating sa kasi ayun nga, bumuo kasi kami ng grupo, kami mga parents, kasi kami is mga mga anak namin din is talagang galing din talaga sa mga miracle babies kami. So yung mga anak namin, so mga galing talaga sa operasyon na successful sa pagdating sa puso. So to give to give back naman yung pasasalamat namin. Ayun, tumutulong kami sa mga yung mga bata ng same na karamdaman na nangangailangan ng financial at nangangailangan ng tulong.
So, yun Yeah. nga, lumalapit kami dun sa mga ano rin, mga government agencies, like mga party list din. Mostly mga party list din yung tumutulong din sa amin. And then, mga iba din, mga congressman, ganun po. So very thankful kami, Doc, na meron din ganyan. So, okay lang po ba, Doc, kung sakali? Yeah, ano, oo. that's part of the job of a Yes. congressman eh. In Yes, fact, yes. although alam natin mas malaki yung tinatawag na tawag ng funds, 300 Mhm. million pesos per year yung mga district congressman Oh, okay. versus party list na 70 million lang. Mm-mm. Opo. But of course, we can still help if God allows it. We will be there. We can help Yes. because we can direct, we can rechannel to different agencies na please you offer help to this peasant, Mm-mm. lalo na PCSO, no? Yung general manager ng PCSO ngayon is former congressman ng Buhay. Wow. Okay. Yes. Yan lang naman po, Doc. Hopefully, Doc, sana makapasok tayo sa Congress at at least kung sakali, Doc, na makapasok tayo, meron tayo talagang yung nagsi-safeguard kung ano pa talaga yung dapat. At syempre, buhay din party list. So, nagsi-safeguard din kayo ng buhay ng bawat mamamayan. So, hopefully, Doc, malaking tulong po kayo sa amin, sa mamamayan na kung sakali makapasok. So, Doc, rest assured our support with you. So, number 63 po, Doc, no? Yeah, thank you very Ikakampanya much, ko na kayo Gabriel. dito, Doc. Thank you very much. Opo. Isasabihin ko na rin sa mga ibang parents din na mga kasama namin sa organizations. Yan lang po, Ayun. Doc. Opo. Thank you, Jam. God bless. Okay. Ayun, thank you so much, Brother Champ, sa inyong katanungan po. At merong comment po dito, Doc, sa natin. Nagtanong po siya kung nominee pa rin po ba si Atienza, Doc? Yes, being the founder and number one fighter sa Kongreso, pinaka pro-life na fighter sa Kongreso, kaya si Sir Lito, former Deputy Speaker, babalik yan ang number one na nominee sa Buhay. Ayun, thank you so much, Doc. Mula po yan kay Joel Sanyada. Ayun, habang wala pang nag-raise hand, may tanong po ako, Doc. Dahil po sa pangalan na Buhay Party List, may magagawa po ba ang party list sa mga OFW na inaabuso ng ibang lahi po, Doc, na minsan po ay parang sinasakripisyo na rin po nila ang kanilang buhay po doon? Gaya po ng mga minsan nababalitaan po natin na sinasadya na po ng kanilang amo na masaktan po sila. May magagawa po ba yung party list? Yes, dami. Aside from our government agencies, no, naging department na yung para sa mga OFW natin because as what former President Arroyo told us, na sila ang mga bagong bayani. No, can you imagine, without them, the 10 million OFWs, kung wala pa yung mga OFWs natin, tagilid ang ekonomiya natin, lalo na pag biglang aakyat yung exchange rate ng piso at saka dollar, but because sa mga OFWs natin, na-neutralize yung pagdagilid ng ekonomiya ng Pilipinas, lalo na umabot na ng 17 billion o trillion yung utang natin sa labas, but through our OFWs. Kaya, isa sa mga ifocus natin sa tawag nito sa Buhay Party List is yung mga, lalo na sabi ko, yung may mga OFWs natin, na mga PWD, OFWs natin na tawag ito, may mga parents o nanay dito sa Pilipinas na hindi lang matanda, masakitin na at pobre pa. Yan ang ipopokus natin. While they're working abroad, somebody have to take care of them sa kanilang pangailangan, lalo na sa mga pangailangan nila, mga pang-medical. Ayan, thank you so much, Doc, sa katanungan. At mga kapatid, dyan sa Zoom, hindi lang po ito parte po sa politika yung tanong, ha. Open pa rin po tayo sa ating doctrinal at open pa rin po tayo sa ating tanong po kalasugan. Tanong ako, Bro Aljan. Sige po, Bro John, go ahead po. Yes, good evening, Doc. Yung tanong ko, Doc, regarding din ito sa
ano nyo, no, sa party list at sa inyo pong hadikain. Ang pagkakaalam ko kasi, Doc, kung sakali makapasok ang kayo na meron kayong mga hadlangan ng mga panukala na against sa Catholic faith, no? So sino po yung mga alam niyo, Doc, na posibleng makakasama niyo sa laban para hindi talaga maipasa yung mga panukala na batas na laban sa ating pananampalataya, Doc? Sino-sino itong mga tao na to or mga party list na ito or congressman na alam mong kapariya sa iyo ng pananaw, Doc? Yeah. Primarily, hindi ko pa alam kung sino sila because all of them, it's either bago na ang nagtakbo ngayon or pag they are running against, hindi pa natin alam if they will win the election. We will only know pag all of them will be nakapasok na sila and then if given the chance to be there, tinitingnan natin yung mga listahan ng mga congressman ng mga Katoliko. And what we'll do, just like what Congressman Atienza did few years ago, inokontak niya yung mga obispo where this congressman belong. And Congressman Atienza asked the bishop, paki-ano ng representative ninyo, congressman niyo from this diocese na to join us a group because during those years, merong grupo ng mga solidly Katoliko na mga congressman na they are pledging themselves na once they're there, they will also din lang yung mga iba-iba nila mga agenda sa kanilang distrito o sa mga party list organization o party list na mga or they are representing, but they will pledge to help, no, to help with the guidance of their respective bishops na talagang they will be standing as one, they will speak as one, they will be united para matitigilan natin yung mga anti-God, anti-life, anti-family bills sa Kongreso. You know, just like in nangyari ng botisyon ng divorce, ilang boto lang kulang, less than 20 votes lang. Pero bakit nanalo yung kabila, mga pro-divorce? Simply because nobody, I'm sorry pag may nagkikinig na obispo na sa atin, as nobody was reminding their congressman na mga politiko, na mga Katoliko. Nobody was telling their congressman, Sir, Congressman, Honorable, pag nandiyan ka na, mangyari ito, please stand by your faith. You stand yung paniniwala na mahirap ng Tagalog. Yung what you are believing, believing as Catholics and defend the church against all these anti-life bills. Nobody was reminding them. That's the problem. Kaya on their own sila. And one worst thing, karamihan ng mga party list or even yung congressman, they really did not represent their mga constituent. Like, ano bang tawag ng congressman? Representative. So dapat you represent your district. In fact, the reason mga kapatid is yung Congress is Lunes hanggang Huwebes lang ng tanghali. Paghapon ng Huwebes, magliparan na yung mga congressman outside of Manila. Uwi sila sa Capiz, uwi sila sa Mindanao, uwi sila sa Cebu. Anong gawin nila? Whole Friday, Saturday, Sunday, they're expected to go to their respective constituents, talk to them, discuss to them, ano bang gusto nila, ano bang gusto ba sila mapasar itong mga bill na ito. But sorry to say, 90% or 99% ng mga congressman, district congressman, are not doing their job, which is to consult their constituents, mga kababayan nila na silang nagpaupo sa kanila sa Kongreso at silang nagsweldo sa kanila. Kaya we really have to remind the so-called congressmen, you represent people, you have to listen to the people, you have to listen to the pulso ng mga constituent nyo, andalhin nyo sa Kongreso, lalo na pag ikaw ay Katoliko, di mo pwedeng iwan ang pagkakatoliko mo sa simbahan, sa Sunday, but throughout the day, throughout the week, you should be standing as a Catholic congressman doon sa Kongreso. Maraming salamat po. No? Yun nga kasi talaga una problema dyan. No? Yung mga kapananampalataya natin na nasa pwesto, yung karamihan, sila pa yung unang nagpa-fine. Yeah. Yan ang nakakalungkot dyan. Problem is they are non-practicing Catholics in the first place. Yeah. Second question po, Doc. Bigyan mo nga kami, Doc, ng possible scenario, Doc. No?
if ever yung ang inyo pong party list ay makapasok, ano yung magiging posible na mangyayaring bakbakan dyan sa Kamara? And then, ano naman yung posibleng senaryo without your party list sa Kamara, Doc? Ano yung dalawang posibleng senaryo na maaaring mangyari in the Yeah. future, Doc? Yes, thank you very much, Brother John Ray. As we know, we'll just take example itong palipas na 19 Congress. Okay? By June, tapos na ang 19 Congress. July, papasok na ang bagong Congress, 20th Congress. Ano nangyari for the last 3 years? Biglang napasa yung SOGI Bill, batas, na magbigay ng lahat ng karapatan ng mga LGBT. Without even our knowledge, pasado na pala sa Kongreso. Then, without our knowledge, pasado na pala ang comprehensive sex education anti-pregnancy bill without our knowledge. Ang daming mga anti-life diyan, anti-family bills na napasa without our knowledge because, alam no, itong mga congressman naman natin, they are not studying their lessons, they do not consult their heads sa kanilang mga reliyon, lalo pag Katoliko, pinabayaan din natin sila. Nobody is monitoring them. That's the problem also. So, that's the scenario. Itong scenario nangyari ng 19th Congress will even be times 2 or even times 3 in the dating na 20th Congress pag kulang tayo na mga warriors, kulang tayo na mga bosses who will speak and courageously stand up for us. Lalo na, we should not forget, as I said, of the 114 million Filipinos, 75 million are Katoliko. So, I always keep on telling the bishops, mga kilala ko, mga obispo, mga pare, Your Excellencies, Reverend Monsignor Fathers, ang nakasalalay sa darating na May 12 election is ang tinatawag nating Catholic identity. Pag hindi tayo kikilos ngayon, it will allow yung mga, i-allow natin yung mga Makabayan Black. Nandiyan yung Gabriela, nandiyan yung Bayan Muna, nandiyan yung Kabataan, nandiyan yung ECT, etc. etc. There are more than, abot na sila ng 20 representatives there. And they are all united. Lahat al-kontra sa batas ng Diyos, batas ng simbahan. No? Because they exist, they post everything in the name of human rights, human rights, human rights. Ako ning katungod to enjoy my life, regardless what the consequences, kasi it is my right. So pag wala tayong very strong voice there, can you imagine if we will be voting buhay party list, makapadala tayo ng 3 representatives, additional 3 will fight for us. Pag wala tayo, walang buhay, kawawa. Now, yung nga, ang the worst scenario, we could copy what was happening in Spain, Portugal, Francia, Ireland. We could copy what happens in Mexico, in Brazil, in Argentina. Puro predominantly Catholic countries. Even Australia is a predominantly Catholic country. Pero bakit nangyari na napasa ang abortion, napasa ang divorce, napasa ang gay marriage, napasa ang ngayon pinapasa nila ang euthanasia? Why these things are happening? Simply because pabaya ang simbahan, leaders ng simbahan, at lalo nang pabaya ang mga botante, which majority are Catholics. Kaya mga kapatid, ayaw natin mangyari ito. This is our biggest challenge in 40 days prior to May 12 election. Wow, napakaganda ng sagot mo, Doc. No? Parang maiyahan tulad sa mga kapatid itong party list nila ni Doc Rene kay John the Baptist na maging boses sa disyerto, no? Yun kasi ang naging papel ni John the Baptist make way to the way of the Lord. Parang ganun ang magiging nyo, Doc, ang inyong maging adhikain, Doc. Yeah, in fact, when I talked to Bishop Tuto Pedregosa of Malaybalay, sabi ko, Bishop, can you pray for me and support me all the way para manalo ang buhay? Can you imagine, I am pushing myself papasok sa Lions Den? Sabi ni Bishop Tuto, pag nasa Lions Den ka na,
ikaw na mismo mag-tame ng mga layon doon sa Kongreso. Yan ang naalala ko, Doc, ang sulat ni si Bishop Ignatius na Yep. sabi niya, kung pipigilan niyo akong hindi mamatay sa layon, hindi niyo ako kasama. So talagang ibinuwis ni Bishop Ignatius of Antioch ang kanyang buhay para sa pananampalataya, mga kapatid, ano? Sabi pa nga niya na gusto niyang maging katulad ni Panginoong Jesucristo na ipakain ng katawan sa mga tao. Sa kanya lang, sa leon. Last na question ko sa iyo, Doc. Itong napaka-controversial na pangyayari ngayon patungkol sa pagkahuli ni former President Rodrigo Roa Duterte na talagang nakita natin yung effect. Talagang nahati talaga pati ang simbahan. No, may mga pari na pro Duterte pala. Nakita natin sa social media ngayon na talagang yung pulpito ginagamit na nilang stage yung pulpito para ipaglaban yung nangyari kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, bilang isang kasapi ng party list, Doc, ano ang mga pwede niyong i-advise sa mga Katoliko na nagkakahati ngayon dahil lang sa pangyayaring ito, Doc? Ano ang advokasya niyo dito, Doc, para sa pagkakaisa? Kasi dapat for unity tayo, hindi dapat tayo sa pagkakabahagi kasi biblically speaking, ang pagkakabahagi ay sa demonyo. Ang gusto ng Diyos pagkakaisa. Ngayon, nahati ngayon ang Katoliko. May pro-government, meron namang pro-Duterte. So, ikaw, Doc, ano ang pwede mong i-advise? So, ano naman saan ka naman nakalugar sa sitwasyon na ito, Doc? Well, Brother John Ray, I already been moving around besides Mindanao and ako gumagawa ng mga press conference. Harap ko mga tri-media, TV, radio, print, and they ask me that question. Doc, honestly, sabi nila, are you green? Are you red? Nasa green ka ba o nasa pula ka ba? My answer to them immediately is my loyalty or tawag dito, my loyalty and patriotism is to my country and not to any particular person. Amen. Okay? Amen. It should be Pro dapat God. pro-Dio tayo, At pro God. pro-patria. Because Amen. if you side one particular na politiko, number one, mamamatay naman yung politiko na yan eh. But what is decided each one of us is you love your country. No? Mahalin mo yung bansa mo, bayan mo. Hindi tao, hindi partido. And Doc, maraming salamat, Doc. At talagang tinamaan mo yung puso ko, Doc. Yan po talaga ang dapat sa isang politiko. Amen. Hindi po sunod-sunuran sa kung sinong namumuno. Kinakailangan pro-government tayo, pro-country, pro-God tayo, mga kapatid. So sana Pro-God. suportahan natin ang party list nila, Doc Rene, na maipakilala sa ating mga kamag-anak, mga kapatid. No, ako, nagsusumama ako sa inyo. Ipasok po natin ang kasangkapan ng Diyos, mga kapatid, para mapigilan ang mga sandata ng mga demonyo laban sa ating pananampalataya. Maraming salamat, Doc Rene. Mabuhay po ang buhay party list. Thank you, Brad John Ray. Ayun, thank you so much, Brother Jun Ray, sa iyong napaganang katanungan at sa sagot ni Brother Rene. Talagang napasuntok ako sa hangin. Yun ang tama, mga kapatid, yung may panindigan, no? Huwag yung sunod-sunuran. At dako na agad tayo sa... Bro Aljan? Yes, go ahead, Bro Angel. Yes, meron tayong live actually hindi siya parang comment ito. Medyo naano ko dun sa niya, dun sa comment niya dito sa atin mismong live sa Punto por Punto ngayong gabi ito. Ang sabi ni Echo kanina, sabi niya ba, gusto ko sagutin ni Doc to para medyo yata si brother o sister ba to, Bro Echo Camacho, no, para maintindihan mo, papaliwanag ni Doc Rene, no? Sabi niya, nag-promote ka, Doc, sa party list, negative ako diyan. Sabi niya, walang party list na dapat. Sabi niya, dapat buwagin na daw. Ngayon, may dahilan dito yan. Sabi niya, Doc, di ko alam kung part kayo rito, hindi naman yata eh. Sabi niya,
ang idea niya, siyempre baka yun ito lang yung alam niya. Kadalasan ng party list ngayon, sabi niya, kinakabit nila ang free medical, free education, pero pag nanalo, wala nang kumuha lang ng budget para nakawin, ibubulsa lang. So iniisip ko, baka iba yung tinutukoy nito. No, Doc? So, ano masasabi nyo rito? Yung mga party list daw, karamihan gagamit ng kunwari, pre-medical, pre-education. Pag nanalo naman, yung naman mga budget, ibubulsa daw. So, sino ba yung tinutukoy nito, Doc Rene, ni Yes, Brad. Brother Eco? Yes, Brad Angel, totoo yung observation ng texter natin na nagpadala ng tanong na ang daming mga party list. In fact, in fairness ni Comelec Chairman Garcia, sabi niya, if I was only 1 year earlier sa pwesto ko ngayon, out of the 156 na mga party list, siguro ang matitira 30 na lang. Because these 30, sabi niya, they are really talagang nag-represent ng mga marginalized sector. Karamihan ng party list, sabi niya ni Congressman Garcia, ay extension lang ng political family, which is totoo. No, karamihan, I will not to mention names ng mga party list, but it's a common knowledge. May isang party list diyan, may-ari ng gobernador. May isang party list diyan ay may-ari ang tawag dito, senador. May isang party list diyan, may-ari ay congressman. So, ang ginawa niya, para bang octopus, he will have more mga gaway-gaway diyan. Gumawa sila ng mga party list, extension ng kanilang political family, and can you imagine? Kung congressman na siya, gobernador na siya, plus may party list pa, ilang bilyon ang malikom nila per year. So to sustain their presence diyan sa political field, kaya ginamit nila yung pira, but of course they will entice people, libreng edukasyon, libreng medical assistance, etc. Yan ang palaging pangako nila. But the moment nasa pwesto na sila, i-refer ka na sa malasakit, i-refer ka na sa DSWD, i-refer ka na sa PCSO, etc. Which is an even DSWD. Kaya magbantay tayo. There are so many, alam mo, kulang pa naman tayo ng problema. Ang problema naman ng Pilipinas is yung tinatawag na political dynasty na hanggang ngayon walang kahit sinong politiko na sa Congress na gustong mapasa ito for the very reason majority of them are being benefited. Kaya ang tanong sa mga politiko nandiyan, no? Mga regular na mga tang-ana, in Bisaya, tang-ana mga politiko, sino ba sa kanila ang nang pumasok sa politika, lalo na pagka-congressman, senador, ay naging mahirap. Nag-triple, quadruple yung pira nila. Kaya it's very true. Kaya isa sa mga bagay-bagay na ginawa ng buhay is aside from watchdog, ito pa rin ay isang fiscalizer. And I could safely proud say na itong si Congressman Lito Atienza, when he was still the mayor in Manila, naging DNR secretary, naging congressman for more than 3 terms na. Zero case of corruption. Napaka-clean ng Congressman Atienza. Kaya sabi niya, Doc, at my age, I will be happy to die anytime. Limpyo ang konsensya ko. Walang kahit akong bahid ng corruption. Kaya you have to maintain that stature ng buhay party list sa darating na election. So, Doc, ibig sabihin nun, ibig sabihin hindi lahat, right? So, Yes. majority yes, tama si Eco, but of course, mayroon tayong mga party list dyan na hindi naman gumawa ng ganun. Yun ang ibig nyo sabihin, no po? That's true. Okay, so back to you, bro Aljan. May nakaraisan po yata. Okay, thank you so much, Brother Angel at Brother Doctor. Sorry mga kapatid sa live ko, hindi ko nalipat yung camera ko. Sorry talaga. At dako agad tayo sa nakaraisan kay Chaldine Catholic, no? Kapatid, as to unmute po. Hello, good evening, my brothers Yes, good and sisters. evening po. Anong katanungan natin po? Tungkol po kay Doc, no? Yes. Can I ask na po? Sige, Chaldian. Alright. You said earlier, Doc, no, na we have an advocacy
same-sex marriage, anti-abortion, anything you name it, basta nakakabuti sa identity nating mga Katoliko. Meron din po ba tayong advocacy para malabanan ng pornografiya? Kasi pareho po 'di ba sa Cebu nag-ban sila ng pornographic site para maiwasan ng kabataan natin yung ganyan, mga immoral sexual videos, lustful videos. Yeah, that's a good question. In fact, when I started my opening, sabi ko, ang representahan ng buhay ay buntis, including bata nasa sinapupunan man ng nanay, mga bata bagong sinilang, mga kabataan, when you say kabataan, elementary and high school. Now, what we need to do is, of course, we have to coordinate with all the government agencies na kundi man lang 100% matanggal natin yung pornografiya, but at least meron tayong mga solutions. Well, I could give you example. When I was in Malaysia, I was asked to give talks sa mga high schools, sa 10 schools. I was so surprised. The director ng school, sabi niya, Dok, you don't have to talk about pornography. Why? Walang pornography sa Malaysia. Bakit? It is being controlled by the government. Ang gobyerno namin na Muslim are very strict about pornography. Kaya walang website ma-open ang mga bata ng pornography dito sa Malaysia. Sabi ko, really? Bakit hindi pwede? Hindi kaya sa Pilipinas. Well, yung mga access nito, number one, controlled by PLDT. Sino ba ang may-ari ng PLDT? Alam natin yung bilyonaryo si Pangilinan. May-ari ng PLDT, may-ari ng lahat-lahat ng daming mga tawag dito mga programa, mga negosyo. So that's one thing tinututukan natin. If other countries can do that, like China is a communist country, pero walang pornografiya sa China. If they can do that without being a communist country, without being a Muslim country, why can't we, a predominantly Catholic country? Kaya I heard na mayroong mga batas anti-pornografiya, but ang problema dyan is the implementation. Diyan tayo. Daming mga batas na, but the implementation is our number one headache in the Philippines. Kaya, if given the chance, i-review natin yung mga batas niyan, anong kulang, like nasa MTRCB. I'm sure MTRCB are not also doing their job because limitado sila. Yung monitor nila is only the one being produced in the Philippines. Pero pag galing na sa labas, like galing na sa mga tawag ito mga direct channels sa labas, cable, mahirapan na ang Pilipinas diyan. Yes po, no, kasi kahit po kasi dito sa school namin, napaka-immoral, even the teachers, pero hindi naman po lahat they are supporting pornography. At yun po, ubus lakas, ubus talino yung ginagawa namin, may mga propaganda kami dyan, pero wala pa rin. Kasi nasa gobyerno mismo natin nagsusuporta dyan. Oo. It's, pornography is second to drugs in terms of kita sa buong mundo. Pwede din po ba natin maban yung mga yung mga palabas natin diyan kasi 'di ba po yung mga palabas natin ngayon lalo na itong director na to na Daryl Yap. Pwede po ba akong makabanggit ng pangalan? Itong director na nag-aano siya ng mga palabas niya 'di ba? Puro malalaswa. Yes, sure. Na ng mga classmate na naapektuhan. Huwag na siguro magpagigit ang pangalan bro, baka maka-edit tayo. Sige bro. Naiinis lang kasi talaga kami doon kasi napaka-immoral. Yun. Pwede po ba tayo makaban yan ng mga movies mismo dito sa atin? What we can do, we can propose, Sir John, is really, number one, I really salute your advocacy. What we can do, number one, is really to revisit yung mga existing laws. Like this the one implemented by MTRCB. I'm sure daming kulang ang MTRCB. No, they are not really, they are supposed to be our moral guardian through the media. But kulang sila ng ngipin and may problema pa rin how it is being managed. And a lot of departments, pwede naman, no, that can, like the NBI, etc., and other agencies na side by side, lahat magtutulungan, lalo na pag may puwersa ang majority ng mga PTE, school officials,
like the SIAP, no, itong pinakamalaking organisasyon ng mga Association of Catholic Institutions over the country. If they only are really cognizant of the problem na may dudulot sa mga millions na mga estudyante from elementary to high school to college, then why not? But I do believe nagkailangan lang ito ng somebody, parang strong initiator, para makita lahat gano'ng kalaki, gano'ng kalala ang problema ng pornografiya sa Pilipinas na para bang we call it in Tagalog, sanayan lang yang pare. Pag masanay ka na, you become not only addicted, but you become desensitized to the problem. Ito ang problema natin. Pag ma-desensitize na yung tao, including yung bata, wala na. Para sa kanya, that's not immoral. Para sa kanya, it's normal. It's part of the society. Kaya bilang Kristiyano, ibalik natin yung moral conscience ng bawat Pilipinong Katoliko. Yung, okay. That's a good answer po, Doc. Ayun lamang po. Thank you po. And God bless. Thank you, Sir Jan. God bless. Ayun, thank you so much kapatid na Chaldin, no? At dako naman agad tayo kay Brother Timothy. Bro Timothy, unmute po. Magandang gabi po sa lahat. Bali yung question ko po is doktrina po. Okay lang po. Yes, sure. Dami namang mga ano dito. Nakikinig sa Apo. side. Apo. Bali yung unang question ko po regarding po ito kasi sa music po during mass or mga prayer meeting, Catholic prayer meetings. Kasi 'di ba po iba yung aral ng ibang mga sekta, no? So ang concern ko po is bakit po minsan may mga instances na kung saan halimbawa sa mga misa o sa mga prayer meeting ng Katoliko o Charismatic, minsan gumagamit tayo ng mga tugtog na kinanta ng mga Protestante, kagaya halimbawa yung mga kanta nila Don Moen, nila Gary B, nila Hillsong. Yep. Ano po bang paliwanag po dito? Okay po. Thank you po sa inyong katanungan at sasagutin po yan ni Brother Angel Santos. Bro Angel? Okay, so sa turo ng simbahan, kapatid, no, Bro Timothy, even Don Moen before sang sinda, no, sa isang malaking event sa Vatican, ang turo po ng simbahan diyan, yung mga songs ng mga Protestant, accepted po yan ng simbahan as long as, no, ito with the condition na hindi kumokontra sa turo ng simbahan. So if it is just praising God, 'di ba? And then loving God, wala pong problema 'yon, hindi ng simbahan yung kapatid, hindi pinagbabawalan. So si Don Moen, talaga 'yan, although Baptist pa, Pentecostal 'yon. Pero in-invite siya but to sing yung talagang singing for the Lord. As long as ang turo po ng simbahan diyan, sabi sa Catholic Answers, Protestant music are allowed as long as hindi sila kumokontra, no, na dun sa mga teachings ng Catholic Church, kapatid. So yun po yung turo na simbahan diyan, kapatid. Ayun po. Second question po. Kasi may sinearch po kasi ako dito sa Gemini, no, ChatGPT. Parang sinearch ko kasi dito, can one mortal sin cause a person to go to hell? So if ang tanong ko po, so kung ang tao po mamatay kahit isang mortal sin lang at maimpyerno siya, pwede po ba halimbawa kapag nangungumpisal, halimbawa may mga kasalanan tayong mortal na halimbawa na lose track natin, safe to say ba na pwedeng sabihin sa pari na patawad po sa mga kasalanang nalimutan ko o sa mga kasalanan na hindi ko po masabi, pwede po ba yon kapag po sa kumpisal? Bro Angel? Okay. Yes, okay. So actually, inano ko na yan, tinanong ko na rin sa pari yan. Sumagot pa nga, oh yes, especially those, sabi kong gano'n na I didn't even recognize that they are sin. Sabi ko, I want to confess them. Those I don't even know, I don't realize that they are sin. Or mortal sin naman kasi, bro, tandaan natin, kailangan mayroon siyang tatlong ano yan, no?
level na nandun lahat. Una, nasa grave matters yan. Ano yung grave matters? Matindi yung pangyayari. Makasakit ka ng tao, makapatay ka ng tao. Yun yung kasalanan na talagang matindi, no? Dapat pasok yung tatlo. Pangalawa, hindi tinuturo yan ni Brother Eli Soriano mo dahil MCGI ka dati, di ba? Sa inyo nun, Opo. wala, basta't kasalanan, di ba? Walang Opo. mortal sin doon kay Eli Soriano. So, hindi po ganoon lang simbahan dahil ang kasalanan kahit naman sa gobyerno, no, mayroon yung mayroon yung level pa rin, no. Kahit yung parusa may level din 'yan. So, hindi mo hindi mo pwedeng i-electric chair sabi nga ng iba or life imprisonment. Yung nagnakaw lang ng ano diyan, no, nagnakaw lang ng itlog doon sa ano o bigas, hindi pwede 'yon. So ngayon, bago naman kasi maging mortal sin yan, tama yun. Actually, in 1035 of Catechism po, no, immediately, one mortal sin talaga, you will go to hell. But before na maging mortal sin yan, kailangan alam mo, grave matter siya, full knowledge. So yung full knowledge lang, medyo ano na yun. Pag hindi mo alam, mortal sin pala yun, lahat ng mga tao kaya, ang dami pong nagagawa ng mga kasalanan ng mga tao na hindi nila alam. Mortal sin pala yun. So paano nila sasabihin sa pare? And then yung tinatawag na pangatlo is deliberately consent. Yung alam mo siya pero tapos ginagawa mo pa, no? Yung kusang pampayag yun sa Tagalog. So bago siya maging mortal sin, kapatid, dapat nandun yung tatlo nakapaloob. Ngayon, kung yung sinasabi mong paano po yung mga paano po yung mga mortal sin ko na hindi mo pala alam? That's 847 ng Catechism of the Catholic Church. Ang tawag doon is no fault on your own. Kasi hindi mo nga alam. Kumbaga sabi nga, ang bata, hinawakan niya yung baril. Bawa, 3 years old lang niya, nahawakan niya, naputok niya, napatay niya yung tatay niya. Ano. Siyempre, di mo na, kaya di ba may mga bata ngayon hindi naman kinukulong. Kasi nga, wala silang full knowledge, tama? So, hindi mo siya pwedeng atangan na mortal sin yung bata, nabaril niya, malay ba niyo, kalalaruan lang. So, ganun din tayo kung hindi natin alam, but it's still a sin. Wag naman nating anuhin yun. So, ngayon, alam na natin, yon. Ang problema, pag nagkumpisal ka, alam mo kasalanan. Narinig mo na sa punto por punto. Dito kasi halos inaano natin from Jesus teachings, apostles teachings, mga church teachings, CCC, Code of Canon Law, hanggat maaari sinasabi natin dito. Pero matigas pa rin ang ulo mo. That's mortal sin. Lalo na nakakasakit ka ng tao lagi. That's mortal sin. Alam mo na, lalo na sa salita din, sa gawa. Tapos may pagkukulang pa. Yung may lalapit sa'yo, yun, maraming ano na yun. Ang dami lalapit sa iyo kahit may pagtulong ka, hindi mo sinupermission, hindi mo tinulungan. And yung mga bagay na yun, kapag ginaalam mo, dumaging mortal sin, bro, Tim. So hindi mo ngayon kung tanong mo, paano pag nakumpisal ka, hindi mo pa alam mortal sin? So hindi pa siya mortal kasi hindi mo pa alam. Wala kang full knowledge. Amen? So ngayon, ito yung sitwasyon mo ngayon, nalaman mo na. Ngayon, nalaman mo na dito, ay, kasalanan pala yun. Dito, halos actually, mga topic ko, halos sa mga kasalanan yan eh. Actually, sa Webes, yung kasalanan naman sa iaano ko rin, sacrilege, kung ano ba talaga yon. So, pag nalaman mo dun pa lang, katulad mo na hindi mo na maalam noon, and katulad na sinabi mo, pwede mo sabihin yung kay Father na, Father, pati yung mga malalaking kasalanan ko pala, hindi ko alam, malaking kasalanan, hindi ko alam, kasalanan pala, hinihingi ko na rin ng tawad. Yes. Kasi alam ng pari, hindi tayo masyadong maalam sa turo ng simbahan kasi, kaya wala tayong idea. So pwede mo sabihin yun, yes, ako sinasabi ko yun, Father, forgive me, even those sin, sabi kong ganun usually nagkukumpisal ako sa mga English-speaking pari dito sa Japan, no, mga American o na Indian nationalist, no speak English, yun. At sinasabi niya man yun, yeah, we understand, no? Naintindihan ko, sabi. Pati yung hindi ko po sabi ko, even those I didn't realize, I'm sinning, I don't even realize. Pati yung mga Pasko, sabi ko dati na mga mortal sin pala, hindi ko alam. Yes, pwede mo i-ano yun. And God knows, papunta ka pa lang, alam na niya, ni God, na talagang you're repenting sincerely. Pero dapat,
proper ang contrition mo. Ano yon? Ibig sabihin, sigurado kang hindi mo nababalikan yun, yung mga malalaking kasalanan na alam mo, kapatid. Yan, kapatid. Ayun po, Bro Angel. Kasi po kaya ako po naitanong, kasi minsan, kapag halimbawa nangungumpisal ako, minsan po kasi may mga halimbawa, mga mabibigat na nagawa na medyo nakakahiya sabihin. Kaya kung minsan po, sinasabi ko po sa pari na patawad po sa mga, yun nga po, yung mga mabibigat na kasalanan na nakakahiya pong sabihin at yung mga kasalanan po na kung nakalimutan ko na po, patawad po kasi kung na-lose track ko na po isa sobrang dami na rin po kasi nang nagawa ko. Nagagano Bro na lang po ako Timothy, para ikat opo. kita dyan, no? Mayroong ano dyan si Doc Diching, where totoo, yung mga na-topic ko yun dati. Mayroong isang tao na nahihiya. And tandaan po natin, yung tinatawag na Sacrament of Reconciliation sa lahat na nakikinig ngayon, no? Ito dapat malaman natin lahat. Delikado yon. Yung bang nahihiya ka, so ibig sabihin nun, why you go to confession? Because to reconcile and as a sign of humility. Pagpapakababaw loob yun, kaya dapat sabihin mo lahat. May sitwasyon noon, may isang taong ganun, na ayaw niyang isa lang isang mortal sin na ayaw niyang sabihin. At totoo to, true story sa lahat na nakikinig ngayon, no? Hanggang sa hindi niya masabi, magkukumpisal siya, hindi masabi. Hanggang sa ano pa yun, nagseminaryo yun, magpapari na sana. Hindi pa rin niya masabi, pangalawa, kumbaga, ini-indirect niya yung kumpisal, hanggang sa dumating yung malapit na siyang mamatay, nagkasakit, magpapari na to pagkatapos nung sasabihin ko na, sabi niya, ang nangyari, nagkumpisal pa rin siya, pero hindi niya masabi sa pare. Naku, delikado yan. Alam mo, namatay siya. Nung namatay siya, sa lahat na nakikinig ngayon, i-review ko lang yung dati ko pong tinapik na matagal na to. Nung namatay siya, binigyan siya ng ecclesiastical burial sa Catholic Church. Kasi pag Katoliko ka, lalo na seminarista na siya eh. So, ano ba ecclesiastical burial? Yung sa simbahan niya siya. Tapos babasbasan ni Father. Alam mo, habang binabasbasan yan, biglang siya, may nagpakitang bigla at sinabi niya, huwag niyo na akong ipagdasal sa Tagalog. I'm damned in hell. Yun nga, naikwento niya yung mayroon siyang isang kasalanang hindi niya masabi sa pare. How many times God gave him chance to be humble and supposed to tell the priest. Pero, hindi niya nasabi yon na impyerno. Kasi maraming mga taong ganun, pag nahihiya ka, that means hindi ka pa rin handang sumuko at magpakumbaba Amen. sa Diyos. And we need to remember this. Yung mga priest, may mga tinatawag silang seal of confession. Ibig sabihin, kapag ang confession mo, pinagsabi niya, excommunicated na yan. No? Pwede siya may excommunicated. So sa lahat na nakikinig ngayon, huwag kayong mahiya sa pare, even details sabihin nyo, lalo na isang mortal sin lang, huwag lang yung mahaba, no? Yung details ng isang mortal sin, alam mo mortal sin, details mo, pwede yon at sabihin mo sa kanya. No, sabihin mo na sa kanya, kung nahihiya ka, medyo delikado pa yon, mas maganda i-brought out mo, that's a sign of humility, kapatid. Doon tayo lalong napapatawad ng Diyos. Bro Tim. Amen po. Kasi may nabanggit din po nung last time po yan nung natalakay po dito sa punto por punto na yung mga pare po sa tuwing nagko-conduct sila ng mga blessed sacraments po, mga banal na sakramento in personi Christi. So kapag humihingi tayo ng tawad sa pare sa sacramento penance, kay Kristo tayo humihingi ng kapatawaran. Kaya ayun po. Tinatanggap ko po yun. Tapos last na lang po, yung regarding po dun sa beatific vision. Although natanong ko na po dito nung last time si Brother John Ray, clarification lang po kasi po may nabasa po kasi ako dito kay although sinearch ko po dito kay ChatGPT tapos ang lumabas po ng mga ano dito sila
Catholic answer tsaka yung iba po mga Catholic reference. Sabi po kasi dito, wala daw pong beatific vision sa purgatory at the moment, pero assured na sila ng salvation nila. Kasi nung last time po kasi, nung natanong ko po kasi yan, yung about po sa kung yung mayaman po ba, yung si Lazaro at yung mayaman, kung yung mayaman ba, naligtas, tapos kasi may beatific vision siya, pero nung nabasa ko po kasi dito sa internet, yung Abraham's bosom daw po kasi itself, hindi daw po yun yung kumbaga hindi po yun yung beatific vision, kundi yung sa langit lang daw po yung beatific vision. So parang hindi daw po siya present temporarily habang nasa purgatorio, at ayun po, wala rin po siya sa Hades. So kumbaga parang sa langit lang daw po yung beatific vision. Ano po bang ano dito, bro? Balikon verification lang po. Kasi yun po yung nabasa ko po about sa beatific vision. Kasi ang definition po kasi na nakasulat dito, in Catholic theology, beatific vision is understood as the direct and unmediated vision of God, a state of perfect happiness and union with God, enjoyed by the souls of the blessed in heaven. Ayun po. Verify lang po kung tama po ba itong nakalap ko po na informasyon na wala daw pong beatific vision sa purgatory kasi yung absence daw po ng presensya ng Diyos temporarily, that would serve daw po as a cleansing process of the soul habang hindi pa siya fully malinis. Yun daw po yung paliwanag po sa nabasa ko po dito. Okay po. Brother Junri, ano lang daw Yes, po? yes, tama yan kapatid. Actually, sa account ni Bishop Laramoro, sabi ni Bishop Laramoro, ang pinaka-sakit daw, ang pinaka-masakit na parusa ng mga kaluluwang nasa purgatorio is the absence of the presence of God. Ngayong deprive sila sa tinatawag na beatific vision. Totoo po yan. Yun kasing sa yun sa Luke 16, that is parable ng Panginoong Jesucristo. So when we say parable, hindi yun literal talaga na nangyari. Pero yun ang katotohanan na sa panahon na hindi pa bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, yung mga taong namatay na kinalugdan ng Diyos, hindi pa napuntang langit, pero merong isang resting place na pinaghihintayan ng mga banal na tao para makapasok sila sa langit before Christ Ascension. So yun yung Abraham's bosom. And then, sa kabilang banda naman, pinahayag ni Panginoong Jesucristo yung pinatutunguhan ng isang mayaman. Hindi siya nakapunta doon sa Abraham's bosom. At yung mayaman na yun, although nasa purgative, sabi kasi ng iba mga komentarista, that is purgative state kasi nakakita pa siya ng beatific vision. No? Sino ba nakita niya? Di ba si Father Abraham? So, si Panginoong Jesucristo nagsabi no na may isang lugar na pinaroonan ng isang mayaman na namatay. Although nagsuffer siya, nakahingi pa siya ng tulong kay Father Abraham. So nakita pa siya ng banal. Although hindi naman yun literal, pero nagbibigay yun ng mensahe ng isang lugar na katotohanan. Specifically sa panahon nila. Yung Abraham's bosom at yung sabi ng ibang komentarista, yung pinaroroonan ng isang mayaman is purgative state yon. Kasi sa impyerno talaga, wala nang paghingi doon ng tulong. Hindi ka na makaka-feel doon ng makakahingi ng panalangin. Dahil instead na humingi ka ng panalangin, mas imamak mo pa ang Diyos dahil doon ka inilagay sa impyerno. Yun ang sabi ng mga komentarista. No? So, tama yun bro, na sa purgatory talaga, walang
beatific vision talaga. Pero hindi mo mapipigilan ng Diyos kung siya mismo ang magpapadala sa kanyang sarili. Kaya nga, kung maalala mo doon sa binasa ko na aral mismo, doktrina, Kristiyana Kristiyana, yung katikisim na Doktrina Kristiyana yon. doktrina Kristiyana, ano ang sinabi doon kung maalala mo, no? Sabi doon sa santo na nagsulat noon, sabi niya, Jesus offered himself to shown doon sa purgatory and sa hell. Ano ang reason? Una, para i-dismay yung mga demonyo, yung mga tao na napuntang impyerno, i-dismaya sila, ipakita ang kanyang paghahari. At pangalawa, nagpakita din siya doon sa purgatory para to comfort at ipakilala na siya yung liberator ng mga kaluluwa. Tama, wala doong presence of God, yun ang sinabi. Pero mapipigilan mo ba ang Diyos kung siya mismo ang pupunta doon, kapatid? Hindi po. No, hindi mo mapipigilan ng Diyos. Opo. Di ba? Opo. Pero yun talaga ang doktrina natin. Sabi ni Bishop Laramoro sa kanyang aklat, ang pinakamasakit na parusa sa mga kaluluwang nasa purgatory is the absence of the presence of God. Yun ang pinakamasakit. Hindi nila ma-feel ang Diyos. Kasi sila nasa purgative state niya. Nililinis sila. Pero alam nila na sa kaduluduluhan ng kanilang suffering doon, maliligtas sila. Yun ang good thing doon. Yan natin sagot. Opo. Kasi kaya ko po natanong Bro John Ray, yung actually may school of thought po na nabanggit yan sa Catholic Answer. Pag napanood nyo po correct na lang din po ako. Kasi meron po dito yung nasa unang Pedro 3:18 hanggang 20, yung sinabi po sa 20, yung mga espiritong sumuway na nang minsan ay hinintay ng pagbabata ng Diyos nung panahon ni Noe, samantalang ginagawa ang arka, ilang tao lamang ang naligtas, 8 lamang ang naligtas sa arka sa pamamagitan ng tubig. Tapos nangaral si Kristo sa mundo ng mga patay. Tapos ang pagkakaintindi ko po kasi dyan, nung panahon po ni Noe, parang yung mga nalunod, yung mga galing po sa galing yata sa descendants ni Cain. Ang tanong ko po, yung po bang mga, kasi hindi lang naman tao yung nalunod doon in a literal sense, kasi nalunod din doon yung mga anong tawag doon, yung mga anghel na nagsipag-asawa ng mga tao. Fallen angels. Na yung nagkaroon ng mga higante, mga ganun. Sila po ba yung mga sinasabi na nakakulong, yung mga anghel na yun na nagsikuhan ng katawan, nag-asawa, mga ganun po? No. Sino po ba yun? Actually, kung titingnan mo sa Fundamentals of Catholic Dogma, kapatid, yun talagang pinuntahan ni Panginoong Jesucristo, yun yung Abraham's bosom sa Fundamentals of Catholic Dogma. Even sa Catechism ni Pope Pius X, yung pinuntahan ni Panginoong Jesucristo, yun yung Abraham's bosom. Doon siya nangaral. Pero ipinakita niya ang kanyang sarili sa purgatory. And then, sa impyerno. So, hindi specific na isang lugar lang, kasi sa Kristiyana doktrina natin na katekismo mismo, yung timeless catechism ni Saint Berliamin ba yun? No? Robert Berliamin. Sa kanya yon, Saint Robert Berliamin, ang pinuntahan ni Panginoong Jesucristo, sabi pa nga doon na no doubt Christ descended to Abraham's bosom or the limbo of the fathers. But he offered himself to shown to yung dalawa pang state, yung sa purgatory and sa hell talaga. So, wala man tayong magagawa kung Diyos mismo ang pupunta doon, kapatid. Actually, biblical man yan. Kahit sa impyerno, binanggit sa Bible na andun talaga ang Diyos sa impyerno. Hindi ipakita ang kaniyang love, hindi ipakita ang kaniyang loving God, but as judge. Basahin nga muna natin, Brother Jando, Revelations 14:9 and 10, Brother Jando. Revelation Ano yan, bro? 14. Revelations 14:9 and 10. Wala ba ang Diyos sa impyerno? Kasi sabi nila wala daw ang Diyos sa impyerno eh.
Okay, Basahin mo verses dyan. 49 and 10. Mm. Okay, ito ang sinasabi. At sumunod sa dalawang ikatlong anghel na sumisigaw. Sino mang sumasamba sa halimaw at sa larawan nito at nagpatatak sa kanyang noo sa kamay ay paiinumin ng Diyos ng purong alak ng kanyang puot na ibinuhos sa kopa ng kanyang galit. Pahihirapan sila sa apoy at asupre sa harapan ng mga banal na anghel at sa harapan At ng sa harap ng kordero. kordero. Saan sila pahihirapan? Sa apoy. Saan yung apoy, kapatid? Sa impyerno po. Sa impyerno. Sa harap ng? Yung mga banal na anghel at kordero po. So nandun sa impyerno ng Diyos. Opo. Sino nagsabi na walang Diyos sa impyerno? Biblical yan. Biblical po Opo. ang katuruan ng simbahan. Yun lang ang sagot natin. Opo. Pero bali, yung mga anghel po na nagsipag-asawa, yung mga fallen angel po na nag-asa-asawa ng mga tao, yun po, automatic po yun. Nasa impyerno po yung mga yun based on Catholic doctrines po. Of course, ang impyerno, bro, ginawa ng Diyos hindi para sa tao, para sa mga fallen angels. Nadamay lang ang Okay tao. po. Okay po. Salamat po. Salamat po sa mga sagot. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ayun. Thank you po. Thank you so much, kapatid na Timothy, no? At bago ko po ibilagay muna kay kapatid na sa Zoom, may tanungan mo, nandiyan pa ba si Doc? Doc? I'm here. Ayun. Doc, may tanong lang po ako, Doc, no? Dahil po Catholic program po ito, no? At baka po kasi magkaroon ng misunderstanding sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya, no? Kasi po ay hindi lang po Katoliko yung pagkakailangan natin para po maitaguyod, no, yung pinaglalaban po ng ano po na to, ng party list po na to. So Doc, maliban po sa Katoliko, ano po ang masasabi niyo po, no, sa mga kapatid natin sa ibang pananampalataya na para po hindi po rin po sila kumbaga hindi rin po sumama ang loob nila o something mag-negative po sa inyo po? Yeah, one good thing is I have a friend right now, although I've never been a politician, pero meron tayong kilala, give you example, meron tayong kilala diyan na I salute this guy, he's a bishop ng isang evangelical church, si Congressman Abante, no? Sabi ko sa kanya, Congressman, although you're a bishop of your evangelical group, but the way you stand up in Congress, the way you stand up against the anti-life, anti-family bills, ay saludo ko sa iyo eh. So there are a lot of even yung mga kapatid natin mga Muslim, they are more conservative than us. Diyan lang tayo nagtatalo sa mga issue ng divorce. Pero sa gay marriage, ayaw nila. Sa abortion, ayaw nila. Yan. And then a lot of Congressman Villanueva, Eddie Villanueva, is very sikat na sikat yan ng head ng sabi niya, I have more than 2 million members sa whole Philippines. Saludo din tayo diyan because is the one initiating also in the fight against this passage of anti-family, anti-life bills. So sana nga, which it is our hope that pag ang buhay ay be given chance to be there, we can help unite with all other denomination with one purpose, to defeat natin yung mga anti-life, anti-family, anti-God bills diyan sa Kongreso. So, number one, again, hindi natin sila kalaban. There are so many reasons that we can coordinate with them, harmonize working with them for one purpose, to pose our single pro-life agenda. Okay, thank you doon sa nagtanong na yan. Okay, so atin mo nang ibigay dito sa ibang nagtatanong. Brother Jones Balyador. Brother Jones Balyador, good evening. Good evening po. Hello. Good evening sa iyo, bro. Good evening, bro. Go ahead, bro. Bro, may in addition lang doon sa na-mention ko na sa confession. Alam mo yung situation na ganito, meron bang nababasa sa Bible o sa CCC? Alam mo yung nag-confess,
after confession, nangumunyon. Pero after ang mangumunyon, after a days, may naalalang hindi na-confess, nakalimutan naman, hindi sinasadya. Yun ba consider na sacrilege or hindi? Brother Angel? At need pa rin may confess uli yun, yung nakalimutan? Yes, kapatid, kasi kung babasehan natin yung 847, yung no fault on their own, no, anong catechism natin, 847, 848, may tinatawag na no fault on their own, kaya nga may chance maligtas din. Imagine mo, kaligtasan na to yung mga taong nagsusumikap na makasunod sa Diyos, pero wala silang chance na mabasa Biblia, marinig ang Diyos. The church said they also have a chance kasi nga no fault on their own. Ngayon, doon mo babasihan yung sinabi mo na diyan lang natin babasihan na sinabing, nakalimutan mo na, no fault on your own. Kumbaga, hindi mo naman kasalanan yun. Alam na God is justice. Hindi mo na, gusto mo talaga, nakalimutan mo lang sabihin. So, you can always go back later on na i-confessal mo uli yun, yung mga kasalanan na nakalimutan mo. Wala namang problema. Even on our mass, di ba, may tinatawag na penitential act. Part of the penitential act yung pag-amin sa kasalanan, di ba? Those are venial sin na papatawad doon. Pero pagka may mortal sin ka doon, hindi mapapatawad yun kasi sabi ng isang pari nga, pinaliwanag niya na kapag may mortal sin ka at venial sin, halo yun, hindi pwedeng mapatawad yung venial sin doon. Doon sa inaamin ko sa makapangyarihan Diyos, hindi pwede yun. So, ang talagang napapatawad lang doon yung venial. But, even a code of canon law natin, yung venial sin, kahit sabihin mo humingi ka na ng tawad, pwede mo pa rin ikumpisal yun. So, in other words, yung tanong mo, pwede ba yung mga nakalimutan mo, ikumpisal mo? Yes, of course. No? So, God is justice. Alam niya yung nakalimutan, alam niya yung sincerity mo. Sabi nga nung bishop nung nakumpisal namin nun, yung mga nakaraan, sinabi ko gano'n, alam na yung mga nakaraan mo, sabi nung bishop namin dito na sa Japan, no, may bisitang bishop sa Brazil. So it's our privilege na nakapag-confess kami sa kanya. Kasi may okasyon nun, may mga bisitang ibang bishop. Natsyempuhan namin, siya nandun lang. Kinausap namin, pwede mag-kumpisal. Yes, sabi niya, marunong umingles. Yung Brazilian priest, nakakatuwa. So yung sinabi niya, yung mga nakaraan nyo, lalo na hindi mo nababalikan, nakakalimutan na ng Diyos yan kapag pinagsisihan mo na. Kinonfess mo na, inano mo na. Ngayon ikaw nakalimutan mo, ibalik mo, ano mo. And God knows, hindi ka pa nga, hindi, kahit nga halimbawa, yung mga, dati bibigyan ko ng idea, Cardinal Tagle, maraming nagko-communion, nagkulang ng banal na hostia. Tama, sabi ang daming pa nakapila, wala nang consecrated host. Ano sabi ni Cardinal Tagle? God knows what's in your heart. Yung intention mo, kahit hindi kayo nakapag-communion, alam ng Diyos gusto nyo. Kaya lang nawala na talaga. So don't worry. Sabi ni Cardinal Tagle, don't worry too much about it kasi God knows what's in our heart and in our mind. So, alam na niya yun, willing ka nakalimutan mo sa confession. Why not? Malay mo, baka napatawad ka na nga doon kasi willing ka Nakalimutan mo lang being a person. Ganon din dun sa nauubusan ng ostya. Sabi ni Cardinal Tagle, huwag kayo makonsensya, hindi kayo nakapag-communion. Sabi niya, so God knows naman it's in your heart. So pwede yung kapatid, i-confess mo na lang uli kapatid. Don't worry about it. Okay, salamat. Yung halimbawa dito naman sa sa Judgment Day, halimbawa kunwari, di ba, nababasa na yun sa Matthew sa aklat ni San Mateo, na tayo'y husgahan according sa ating gawang mabuti at masama. Kung halimbawa, situation na ganito, yung taong namatay is mabuting tao naman siya, mabait, alam ng Diyos na siya ay mabuting tao, kaso lang nakagawa siya ng mortal sin, hindi niya na ipagsisihan yun. So paano niya kaya anong turo sa simbahan, paano ang judgment ng, so di ba, pagtitimbangin yung maraming gawa,
sa manggawa, kung saan mas matimbang, doon na mapupunta. Ano ba yung paano nyo masasabi yung ganun? Ano bang magandang kaalaman? At saka sa follow-up po, meron din isang presta na nakikita ko sa YouTube, sabi niya, kahit hindi kayo kasal ng asawa mo, hindi kayo kukunin ng Diyos, basta alam ng Diyos na ikaw may mabuting tao sa puso mo, hindi ka na i-condemn. So, ano kayang, ano nyo, kasi priest, nag-ano siya sa homily niya. Hindi ko makalimutan yung, ano, yung ganda naman ng homily niya. Anong sabi niya? Kahit hindi kasal, pwedeng magsama? Hindi, kahit hindi ka kasal, hindi ka i-condemn ng Diyos. Kasi kung alam ng Hindi, Diyos, nakita kaya niya nga. ikaw mabuting tao, pero, di ba, hindi kasal, mortal sin yun. So, pero kung mabuti naman tao, ano bang hindi talaga ikaw condemn ng Diyos yun? Tinapik ko na yan dati, bro. Hindi Hindi ko lahat ng mabuti maliligtas kasi iba yung kabutihan ng natural goodness mo, pero iba yung kabutihan ng gagaling sa Diyos. Kasi ang natural goodness mo, basta't wala akong ginagawang masama, di ba? Yun ang iniisip mo kasi girlfriend ko lang to eh. Pero yung turo ng simbahan, galing sa Diyos, public sinners ang live-in. Yun ang magiging problema doon. So, iba yung kabutihan mo kahit, di ba, sabi nga ni Jesus, ibigin mo yung kaaway. Hindi pwede yung mga nagmamahal lang sa'yo pwede mong ibigin. Mag-iiba talaga. So, yung utos niya sundin natin. Pero personally, natural, iniibig natin yung mabait. Di ba? Yung mabait sa atin. Intindihin natin mabuti sinabi natin pa Panginoon Kristo. Kung iibigin nyo lang yung mga umiibig sa inyo, anong pagkakaiba nyo? That means natural yon goodness. Yung natural goodness natin, yung sinasabi ni Father, natural yon, hindi pwede yon. Kaya nga sa Efeso 2, 8, 9, 10, dyan nagkakamali yung ano eh. Yung ba bro Jando, dyan nagkakamali yung ano eh. Yung mga born again, wala daw sa mabuting gawa. Iba yung mabuting gawa tinutukoy dyan kung theological context yan eh. Efeso 2, 8 to 10 ba bro Jando? Ito yung Okay, sinasabi ating silipin sa Efeso Kapitulo 2, versikulo 8 hanggang 10. Ito po ang ating Hindi mababasa. daw kailangan ng gawa. Tingnan natin. Sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas o mamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Ayun. O, tingnan mo yung word na yon. Hindi mula sa inyong sarili, kaloob ng Diyos. Bakit? Sa 9. 9. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. 10. Bakit? Last. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos, at sa pagkipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Kanino mabuting gawa? Galing kay Kristo. Hindi yung sarili mo. Amen? Yun ang nagiging problema ng mga ibang sekta ngayon. Hindi na kailangan dahil sabi niyan sa 9, hindi dahil sa mabubuting yung gawa, yung sarili. Natural goodness yan, hindi uubra yun. Tandaan natin, yung banal na ostya, yung misa, hindi sa mabuting gawa yun. Walang connection sa mabuting gawa. Tandaan mo yan, bro Jones. Kapag nagsimba ka ba, may mabuting gawa doon. Walang connection yun. Pero, di ba, pati bautismo, binyag, asang mabuting gawa doon? Wala naman eh. Pero batas yun para kumaligtas. Batas ng Diyos. Ang tao pwede sabihin, ba't ko kailangan magpabinyag? Tanggapin ko lang si Kristo, patay na. Natural yun. Basta ako matulungin ako, pero ayoko magsimba. See? Ang sabi nga ni Jesus sa mga sa New Testament, dapat maging ganap. Yun ngang tandaan mo yung binatang mayaman. Pansinin niyo tinanong niyo paano maligtas? Sabi ni Jesus, eto maligtas ka, yung mga batas ni Moses, 10 utos, actually 600 plus. Ano sabi nung binatang mayaman? Ginagawa ko na po yun Ano sabi ni Jesus? Kulang pa. Para makompleto ibenta mo ari-arian mo at sumunod ka sa akin. Ibig sabihin nun, yung mismong aral
ni Jesus na magbigay sa mahihirap at sumunod ka sa akin, maglingkod sa kanya. Ibig sabihin, maglingkod at sumunod sa utos ni Jesus, hindi yung sarili mo lang, bro. Kaya nga yung sinabi ni Father yon, walang basihan yon na pwedeng basta't mabuti kang tao, walang ganun. Turo nga ni simbahan, turo ng Diyos, bawal. Fornication ang tawag sa kasalanan ng katikisim yon. So yung kapatid, ang natural goodness hindi ka maliligtas. Natural goodness galing sa Diyos. Kaya sabi, gawa galing kay Kristo. Yung utos ni Kristo ngayon, doon tayo maliligtas. Kaya yung sinasabing mabuti naman akong tao, hindi pwede na akong maligtas, ayaw mo magsimba. Ayaw mo magsubo ng ostya. Sabi ni Jesus, ang hindi kumain ng aking katawan at uminom ng aking dugo, di maliligtas eh. Walang connection sa mabuting gawa yon, pero utos ni Jesus. In other words, kaligtasan buo nasa turo ni Jesus at turo na simbahan, kapatid. Wala sa natural goodness natin. Hindi tayo maliligtas doon kasi natural mo lang yan eh. Iba yung batas ni Jesus, iba yung natural goodness natin. Bro Jones. Okay, maraming salamat, at least na nakadagdag. Totoo, nakadagdag sa kaalaman. Ito na lang, isa na lang. About sa masis, sa misa po. Di ba yung venial sin na forgive no sa first part, yung nag-absolution ng pare, yung alam mo, I confess, mga ganon. Paano kung alam mo, na late? Hindi na umabot doon. So, automatic, hindi nakaka-receive ng absolution para sa forgiveness ng venial sin. Tapos, nangumun yun, hindi siya ano kayo consider na nagkasala rin. Tapos ang isa pa, after na communion, lumalabas na, hindi na nagpapatamos ng misa, hindi na abot yung final blessing ng pare. Ano bang, kasi sa masitikit, parang hindi talaga improper yun. Ano bang masasabi niyo sa mga ganong tao? Parang sini ba? Sini yung participation? Okay, kung kaya sagutin ni Doc. Doc, kaya mo sagutin yun, Doc? Doc Rene? Walang response. Okay, Brother Angel na lang. Brother Angel, sagot Brother Angel. Okay, marami nagtatanong dyan, no? Paano daw, dati natanong na siya na yan dito, paano daw kapag na-late, hindi nagkaroon ng penitensya? Katandaan natin, no? Yung pagsusuba ng ostya, as long as wala kang mortal sin, pwede yun. Kasi may batas ang simbahan, yung pagsusubo ng ostya, makakapagpatawad din yan ng venial sin, wag hindi mortal sin. So, ang turo ng simbahan yan, halimbawa na late, as long as hindi mo kasalanan. Nagtatanong tao, paano yun, nalita po ako eh. Sa homily na ako nakarating. Yan, marami nagtatanong dyan. Okay, good news. Yung turo ng simbahan, basta't wala kang mortal sin. No, pwede kang sumubo. Pero provided pwede ka rin mag-act of contrition. Okay? During that mass, pwede kang mag-act of contrition. Hindi mo naman kasalanan ng malate ka, limbawa na traffic ka. Ngayon, baka pagpasubo ka ba? As long as make sure yung tandaan niyo po yung turo ng simbahan, na-research ko yan eh. How late that you can receive so ang turo ng simbahan niya sa Catholic website, Catholic Answers, ang sabi niya, there's no time kahit nakarating ka pa sa mismong banal na ostya lang ng pagsubo lang, kung hindi mo naman kasalanan, you still can receive communion, kapatid. As long as, make sure, sabi nga ng simbahan, wala kang mortal sin na kasalanan, and then try yung act of contrition. yung sorry ka, yung sana kung alam yung act of contrition. So, as long as wala kang mortal sin, pwede ka pa rin mag-communion. And, to complete that, kung mayroong misa after second mass, kapatid, kompletuhin mo yung misa. Lahat na nakikinig ngayon, huwag aalis hanggat hindi tapos ang misa. So, nandun nga ang final tabi doon, final blessings. So, hindi kompleto blessings mo pag nagmamadali ka. Yun po, Bro Jones. Okay, maraming salamat. At least, magagawa ko na mag-communion kung malit man ako. Kasi hindi ko naman kasi pag nangyayari ang sitwasyon ngayon, nag-abstain na lang ako kasi wala naman akong idea eh. Salamat na marami. Wag yung pong wag yung mismong voluntary magpapalit ka talaga, but yung yung no fault on your own pa rin kapag hindi mo kasalanan na late ka.
Pero walang intention. Pero Oo. kung may intention ka para malate, delikado yun. Kailangan make sure walang intention. Kapag na-late ka, kapag na-late ka na hindi mo naman intention na malate, yun ang pupwede ha. Wag tayong masanay na pwede palang malate. Hindi. Yung ano lang yun, emergency lang situation. Yun po kapatid. Huwag lang gawing habitual mali intentionally. Yes. Sige, salamat po. Okay, thank you sa iyo, Brother Valedor. At dahil alas 10 na po ng gabi, hanggang dito na lang mo po tayo. Thank you doon sa ating mga nag-participate sa kanilang mga katanungan. Okay, so ibig sabihin yan, magpasalamat na tayo para sa gabing ito. So, tingnan natin kung sino yung unang magbigay ng kanyang pasalamat at ibigay una kay Doc Rene. Doc Rene? Ikaw Yes, muna. Brother. Hmm. Good evening again. Salamat. I was in the comfort room for a while. Thank you for the opportunity to be with us tonight, lalo na sa mga kapatid natin na nalilito pa, kailangan pa ng information na dapat tayo mga Pilipino, lalo mga Katoliko, we have to stand up para sa faith natin, to defend the faith, to defend life and the family, lalo na sa darating na election. Huwag niyong kalimutan mga kapatid, yung party list natin na buhay. Okay, thank you sa iyo, Doc Rene. At yun naman yung sunod naman, si Brother Aljan Bagatnan sa kanyang huling mensahe at pasalamat, Brother Aljan. Yes, thank you so much, Brother Jando. Una, salamat po sa ating Panginoong Diyos po mga kapatid dahil natapos pa ating programa ng matiwasay, no? At wala pong bahid na naman ng pagsasagutan at pagsisigawan. Ayan, thank you so much. At thank you so much din po kay Doc Rene na nagbigay ng kanyang mga kaalaman, mga kapatid. At huwag po natin kalimutan, Buhay Party List po, number 63 din po, mga kapatid, no? Ayun po, mga kapatid. Maraming salamat at lagi pong pinapaalala sa atin ni Brother Angel Santos, tayo po yung mga aliping walang kabuluhan, sumusunod sa utos lamang. To God be the glory. Back to you, Brother Janda. Okay, thank you sa iyo, Brother Aljan. At may ibigay naman kay Brother Romel Palma. Kung nandiyan pa si Brother Romel. Brother Romel? Yes, nandito pa po. Yan po, no, maraming salamat po, no, sa lahat ng grasyang na atin pong natamo sa lahat ng mga learnings po sa gabing ito. Sana po patuloy tayong mga kapatid sa pagsubaybay, sa pagsuporta sa ating programa. May God bless us all. Back to you, Brother Janto. Brother Romel, kung may mga tanong na gusto mo sagutin, magsabi ka lang ha. Sige po, sige po. Okay. At yun na may ibigay naman ngayon kay Brother Wendell Talibong naman sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Wendell. Okay, maraming salamat at maraming salamat din ni Dr. Rene Joseph Buliser. At huwag natin kalimutan ang Buhay Party List. Okay, ito na may ibigay naman ngayon kay Brother Junre naman ng South Korea sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Brother Junre. Yes, Brother Jando, mga kapatid, no? Amin pong inihiling sa inyo mga kapatid, no? Suportahan po natin ang Buhay Party List. Number 63 po sa baluta mga kapatid, no? Kinakailangan po natin ng isa pong magtatanggol sa ating pananampalataya. Dahil bugbog na nga tayo sa dami ng kabatirang protestante na nilalabanan tayo araw-araw, binibira tayo araw-araw mga kapatid. How much more pa kaya kung pati na yung batas natin, wala na tayong matatakbuhan. No? So kung hahayaan lang natin ito na mangyari, walang mangyayari sa atin. So please mga kapatid, mga kaabag, no? Sa 18,000 followers ko, please. Ako po ay umihingi sa inyong suporta. Buhay Party List po, suportahan po natin yan para po sa ating pananampalataya mga kapatid na hindi po basta-basta madaya, no? Hindi po malinglang ang mga kapatirang Katoliko at malid sa impyerno dahil lang sa maling ideolohiya, maling pagpapatupad ng batas. So kinakailangan po natin ng mga katulad ni Doc Rene na haharang po sa plano ng demonyo na ito. So please again,
Number 63 po sa Baluta, Buhay Party List. Maraming salamat and God bless all. Okay, din may ibigay naman ngayon kay kay Father Darwin muna. Ito muna yung ibigay kay Father Darwin para sa kanyang huling mensahe. Pasalamat, Father Darwin. Hello mga kapatid, magandang araw po. At dahil napalawak din natin yung through social media, marami nang pumapasok sa seminaryo. At walo po yung lumapit sa atin na magpatulong ngayon lang na school year. At merong dayusisan, maraming dayusisan, at meron ding mga religious po. At ang problema nila ay financial help. At sabi nila, Father, tulungan mo kami. At sabi ko sa kanila, pasok lang kayo doon. Dalhin nyo lang yung pangalan ko. At ang Diyos is a great provider. So meron tayong, sana matulungan natin sila. Meron kayong biyaya, pwede kayo mag-share any amount po para sa financial support ay magampanan natin at marami pa tayong matulungan na papasok sa seminaryo po. Meron tayong GCash at meron din tayong bank account sa ating Facebook page at sa YouTube channel natin. At yan po ay gamitin natin for evangelization po. Hindi po yan para sa sarili ko. Meron tayong sports evangelization, meron tayong mga market evangelizers, at meron silang maraming mga kinakailangan. At through sa inyong generosity, marami tayong maabot at marami tayong matutulungan. No? Fight Team Maria to tax FD with a humble heart po. God bless. Okay, thank you kay Father Darwin. And then sa mga tatanong po kung saan daw matatagpuan ang ating Zoom link sa ating live, ito po ay ini-upload ko, ito po ay pinopost ko po sa aking Facebook page, Straight to the Point. Dito po yan matatagpuan. Kung buksan nyo lang yun yung Facebook. Ayan ito. And then search nyo po yung Straight to the Point. Ayan. At lalabas po yan. Dito po sa baba, andito po yung ating Zoom link. Ayan o, April 1, 2025. Ayan. So, yan po. Sa mga nagtatanong ha. Nandiyan yata si Bro Romer, hindi siya natawag. Nandiyan si Bro Romer? Kasi tinignan ko to. Bro Romer. Nandiyan ka Buti pala nakita ko. Bro Romer. Good evening sa iyo. Buti nakita ko. Nakikinig lang ako, bro. Nako. Hindi ka nagsasalita. Anong oras ka pumasok, bro? Pasok ako ng mga 8:30 yata. 8:30. 8:30. Di ko nakita. Okay lang, nakinig lang naman ako. Okay. So, sensya ka na ba, Romer? Okay lang. Siguro, bukas, bawi ako bukas. Hindi, may bisita kasi tayo si Doc. May bisita man, yun ang pinaka-importante. Yun ang pinaka-importante ngayon. Okay. So, i-ano ko na rin ito, doon po sa, sa lahat ng mga sumusubaybay sa ating programa, paki-click lang po yung, kung sa Facebook is follow, and then sa YouTube po is subscribe para po tumaas din po yung ating mga subscribers at ating mga followers. Okay, maraming salamat po. Ito na may ibigay ng mga yon kay Brother Angel Santos sa kanyang muling mensahe. Pasalamat, Brother Angel. Amen. Praise the Lord. Muli, maraming salamat po. Unang-una sa Diyos, sa kanya lahat ang kaluwalhatian at kapurihan magpakailanman. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you rin po kay Mama Mary at maraming salamat kay Doc Rene Bulyaser. No? So, party list, buhay party list, number 63. Medyo, medyo mabigat ang labanan dito. No? This is between good and evil. Talagang yung evil namamayag pa ngayon sa buong mundo. Kaya imagine mo kung wala pang buhay party list dyan, lalo ng malaking problema sa gobyerno natin. So kahit paano sana magtulungan po tayo. No? Buhay party list 63, sana man lang kahit isa lang makapasok sa kanila doon sa tatlo. Magkaroon man tayo ng bibig dyan, yung ni Jesus, representative ni Jesus, ni God.
Ano po, no? So, pabaon po ng ating ebanghelyo kanina, napakaganda, no? Sabi niya, magaling ka na. Huwag ka na magkasala. So, lahat ng may kasakitan ngayon, isa yun sa dahilan, although hindi lahat, but isa yun sa dahilan, pagkakasala, sobrang kain, sobrang katakawan. Reversible po lahat yan. Lahat ng mga kasakitan may kagalingan. Kaya lang, kailangan na talaga ng proper discipline natin, no? At yung pagbabalik loob sa Diyos. Number 1 po yun. Pagbabalik loob sa Diyos. Tiyak, tuloy-tuloy ang ating kagalingan. Amen. Yun lang po. Naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and good night, everyone.